manalig kayo sa akin. Ito yung pahayag ng Pumay Kapal. Well, tayo mga Pilipino, tayo ay mga nananalig sa Diyos. Pero bahagi yun, kahit naman sino sabihin mo, di kami naniniwala sa Diyos. Lahat magsasabi na naniniwala sa Diyos. Pero sinabi ni Jesus na manalig kayo sa akin. Hindi lang basta maniwala sa Diyos. No? Unahin ninyo ang paniniwala sa Diyos. Bahagi yun. Kaya kung minsan napapansin din natin na tayo ay namumuhay sa maraming takot. At kung minsan iba ay ginagamit ang pananakot para sila ay paniwalaan. Bakit? Nawala na ang Diyos. Pagkakataon na kung saan ay kinakailan. Lalo na sa mga susunod na mga henerasyon. At hindi po nawa yung isa ko sa mga maibabahagi ng mga may edad ng ating nililibing ngayon na si Cecilia. Tayo nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa kanya at the age of 84 ay pinagkalooban siya ng Pumay Kapal na mabuhay sa daigdig na ito. Hindi ho lahat ay pinagkalooban ng ganong kahaba ng buhay. Pero yun naman yung huwag natin kalimutan, mahaba man o maiksi yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, masabi natin na yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay isang buhay na puno ng pananalig sa Diyos. Kasi yun ang gusto ni Jesus, gabayan tayo sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Paligid natin pakinabangan ang kanyang pagliligtas. Kaya nga, anong sabi niya, na narinig natin ngayon sa araw na ito, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya yung maging pamantayan ng ating pagkilos. Kaya huwag ko kayong magtaka kung bakit marami ngayon ang fake news. Kasi mga hindi na naniniwala sa Diyos eh. At kapag hindi ka na naniniwala sa Diyos, akala mo ay pwede kang gumawa ng sarili mong katotohanan. Kung minsan may mga tao na rin nag-make believe, nasa kanila, ito yung katotohanan. Bahagi yun. Bakit? Nawala na ang Diyos. Nawala na yung takot sa Diyos. Pagkakataon na kung saan ay makita, kapag kasi ng tao, kapag sinabi natin na naniniwala sa Diyos at may takot sa Diyos, ay magdadalawang isip din at gumawa ng kasinungalingan na baluktutin ang katotohanan. Bahagi mo yun na kung saan ay makita mo hindi mo gawa lamang ng katandaan. Pero yung katandaan na halimbawa, katawag na natin ngayon tanda. Hindi lamang yung mahabang edad, ngunit tanda. Tanda, tamang tanda. Kasi kapag nagkamali ka ng tanda, ililigaw ka na ng Diyos, ipamahaba ka, masisira ang buhay mo. Kaya tayo naglalagay ng tanda para huwag tayong maligaw ng landas. At nawa yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos, lalo-lalo na yung mga pinagkalooban ng katandaan, katulad ni Cecilia, ay nawa ay maging daan upang maging gabay na alin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Huwag natin kalimutan ang ating pananalig sa Diyos. Sa Diyos na kung saan ay magtutulong sa atin ng tunay na katotohanan at magbibigay sa atin ng kaligtasan. At ito yung idalangin natin sa harapan ng Pumay Kapal sapagkat yun yung biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos at nawa itinutulog din natin na higit na pakinabangan ngayon ni Cecilia. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin na
higit niyang pagsaluhan. Kaya yung mga katotohanan na pinamamanig sa atin, katulad din po halimbawa ng purgatorio. Ano ba yung purgatorio? Yun ay turo ng katarungan. Bago magkahagi yung iba natin mga kapatid ayaw maniwala sa purgatorio. Bakit? Akala kasi nila ay kapag gumawa ka ng masama, pwede hindi ka na magbayad. Hindi. Magbabayad ka. Kung hindi man dito sa lupa na ito, ang nagkakataon kumisan, yung katarungan ng daigdig na ito natatakasan. Pero sa kabila, wala kang takas. Ay, Father, nanampalataya naman ako kay Jesus. Hindi nanampalataya ka kay Jesus. Maliligtas ka. Pero hindi nangulugan na alin. Hindi ka na magbabayad ng katarungan. Kinakailangan ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Kaya yun yung isa sa ibinibigay ng purgatorio. Akala kasi yung iba, gawa na kayo sa mga sampalataya na sa Diyos, ay ikaw ay exempted na para magbigay ng hinihingi ng katarungan. Hindi ho palakasan ang tinuturo ng ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya isang pananampalataya na nagtutulot ng kaligtasan, hindi lamang po sa kabilang buhay, ngunit sa buhay natin sa daigdig na ito, ginagabayan tayo upang higit natin pakinabangan yung panahon na ilalagay sa atin ng may kapal sa mundong ginagalawan natin. At nang sa ganon ay higit natin mapagsaluan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos dito sa lupa para na sa langit. Kaya po sa pagkakataon na ito, habang inihatin natin sa ulingan bungan ng ating kapatid na si Cecilia, makita natin nawa ang bahagi ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya rin. Panalangin natin, dumaling tayo sa ating pananalig sa Diyos. Sapagkat makikita natin na alin, kapag lumaling tayo sa pananalig natin sa Diyos, ay ipagsasanggalang tayo lalo saan? Sa maraming takot na hinaharap natin sa daigdig na ito. Maging takot sa pang-araw-araw nating pagkilos at takot sa mga mangyayari sa bukas at sa mga darating pang mga hinaharap sa buhay. Kaya yun ang paalala na ibinibigay ng Jesus. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin, sapagkat maraming bahay, maraming silid sa bahay ng aking Amang nasa langit. At tayo nananalig na nawa na pakinabangan ni Cecilia ang silid na hinihanda ng Diyos para sa kanya.